Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Hesukristo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Hesukristo. Matuwid ang dapat gawin, masama'y iwasan natin, at tayo ay bubuhayin. Ang Diyos ay sa atin, siyang makakapiling. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Hesukristo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, umalis si Jesus sa Samaria at nagtungo sa Galilea, sapagkat si Jesus na rin ang nagsabing, ang isang propeta ay hindi iginagalang sa kanyang sariling bayan. Pagdating niya sa Galilea, ay mabuti ang pagtanggap sa kanya ng mga taga roon, sapagkat nasa Jerusalem din sila noong pista ng Paskwa, at nakita nila ang lahat ng kanyang ginawa roon. Nagpunta uli si Jesus sa Cana, Galilea. Doon niya ginawang alak ang tubig. Doon naman sa Capernaum ay may isang mataas na pinuno ng pamahalaan at may sakit ang kanyang anak na lalaki. Nang mabalitaan niyang bumalik si Jesus sa Galilea mula sa Judea, pinuntahan niya ito. Pinakiusapan niya itong pumunta sa Capernaum at pagalingin ang kanyang anak na naghihingalo. Sinabi sa kanya ni Jesus, hanggat hindi kayo nakakita ng mga palatandaan at mga kababalaghan, hindi kayo mananampalataya. Ngunit sinabi ng pinuno, tayo na po, Ginoo, bago mamatay ang aking anak. Sumagot si Jesus, umuwi na kayo, magaling na ang inyong anak. Naniwala ang lalaki sa salita ni Jesus at umuwi nga siya. Sa daan pa'y sinalubong na siya ng kanyang mga alipin at sinabing magaling na ang kanyang anak. Tinanong niya sila, anong oras siya gumaling? Siya po'y inibsan ng lagnat kahapong mag-aalauna ng hapon. Tugon nila, naalala ng ama na nung oras na iyon, sinabi sa kanya ni Jesus, magaling na ang inyong anak. Kaya't siya at ang kanyang buong sambahayan ay sumanampalataya kay Jesus. Ito ang pangalawang kababalaghang ginawa ni Jesus sa Galilea, pagpunta niya roon buhat sa Judea. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Tayo po ngayon ay nasa ika-4 na linggo sa ating 40 araw na paghahanda para sa Pasko ng muling pagkabuhay. At sa ating ebanghelyo, tila binabalikan ni Jesus ang kanyang karanasan nang siya ay bumalik sa Nazareth. At sinasabi dito nang si Jesus ay pumunta sa Nazareth, sa bayan kung saan siya ay lumaki, siya ay hindi tinanggap. Tinanggihan siya ng kanyang mga kababayan at si Jesus na mismo ang nagkusang umalis. At ano pong tinuturo nito sa atin mga kapatid? Ng mga kababayan ni Jesus, tinanggihan ang grasya mula sa Diyos. Tandaan natin mga kapatid, ang grasya ng Diyos ay nag-uumapaw. Pero ang desisyon ay laging nasa atin
kung tatanggapin natin ang grasya o tatanggihan. Ang mga kababayan ni Jesus, tinanggihan si Jesus at para na rin nilang tinanggihan ang grasya mula sa Diyos. Mga kapatid, magandang tingnan po yan sa buhay natin sa atin pong patuloy na paghahanda ngayong panahon ng Kwaresma. Hindi natin matatanggi ang kabutihan ng Diyos. Hindi natin matatanggi ang pagpapala ng Diyos. Hindi natin matatanggi ang grasya mula sa Diyos. Hindi natin matatanggi ang kabutihan mula sa Diyos. Pero baka tayo ang nagtataboy sa Diyos. At oras na itinataboy natin ang kabutihan, pagpapala at biyaya ng Diyos, para na rin nating tinataboy ang grasya. Hindi ang Diyos ang nawawalan, ngunit tayong tumatanggi sa Diyos ang tunay na nawawalan. Kaya sino ba ang nawalan? Ang mga taga-Nazaret na mga kababayan ni Jesus o si Jesus? At sa buhay pananampalataya natin, oras na tinatanggihan natin ang Diyos, para na rin nating sinasabing tinatanggihan natin ang kanyang biyaya at grasya. Pangalawa, mapapansin po natin sa ating ebanghelyo, si Jesus ay pumunta sa Galilea. At sa Galilea, siya ay tinanggap ng napakaraming tao. Ngunit bakit kaya tinanggap si Jesus ng napakaraming tao? Dahil sabi sa ating ebanghelyo, nung si Jesus ay nasa Jerusalem, nung araw ng Pasko, nakita po nila doon ang kanyang ginawa. At ano po ba ang ginawa ni Jesus? Maraming mga kababalaghan, maraming milagro. Ang tubig naging alak. Ano pa po? Bumuhay ng may sakit. Ano pa po? Nagpagaling ng napakaraming tao. Maraming milagro. Kaya yung mga tao sa Galilea, puno ng pagtanggap sa Panginoon. Kaya yung pinuno ng pamahalaan, yung isa sa mga pinuno ng pamahalaan, lumapit kay Jesus. At anong hiniling niya kay Jesus? Pagalingin yung kanyang naghihingalong anak. Pero anong sabi ni Jesus? Hanggat hindi kayo nakakakita ng mga palatandaan at kababalagan, hindi kayo mananampalataya. Parang sa simula pa lamang, gustong ipamukha sa kanila ni Jesus, naniwala lang kayo kasi nakakita kayo ng milagro. Naniwala lang kayo kasi nakakita kayo ng kababalaghan. Pero doon sa pinuno na naghihingalo yung kanyang anak, lumapit kay Jesus, nagmakaawa, at nung sinabi sa kanya ni Jesus, umuwi na kayo, magaling na ang inyong anak. Nagtanong ho ba yung pinuno? Hindi. Bagkus dali-dali sang umalis. At nung siya ay malapit na sa kanilang tahanan, ang kanyang mga tauhan ay lumapit sa kanya at sinabing magaling na yung kanyang anak. At napagtanto nila, tinanong niya anong oras? Mag-alauna po ng hapon kahapon. At anong sabi ng pinuno? Yan din ang oras na sinabihan ako ni Jesus na umuwi na ako at magaling na ang aking anak. Bakit nakatanggap ng pagpapala? Bakit nakatanggap ng grasya? Bakit nakatanggap ng kagalingan? Dahil nagtiwala kay Jesus. Dalawang mukha po ang ipinapakita ng Ebanghelyo. Ang nagtaboy at ang nagtiwala. Ang nagtaboy, tila nawawala ng grasya. Pero ang nagtitiwala, kailanman puno ng grasya.
Uulitin ko po, ang nagtiwala, kailanman puno ng grasya. Ang nagtiwala, puno ng pagpapala. Kaya mga kapatid, tingnan natin ang ating mga puso sa araw na ito. Tayo ba yung tipong mananampalatayang nagtataboy sa grasya, nagtataboy kay Jesus? O tayo yung nakikinig kay Jesus at nagtitiwala? Dahil ang nagtitiwala, puno ng pagpapala at grasya. Kaya sa pagpapatuloy po ng ating banal na misa para sa araw na ito, yan po ang hilingin natin, yan po ang ipanalangin natin. Nawa sa buhay natin, patuloy tayong magtiwala upang tayo ay patuloy na pagpalain ng grasya mula sa Diyos. Amen.